Low tide na naman sa gabi kaya naman ang ilaw nga ulit kami at ganito nga karami yung mga naiuwi namin at nung kinaumagahan nga iniluto ko na rin paksiw, adobong bagulan at saka inihaw na karatungan. Bandang alas 8 nga to ng gabi na makarating kami at kakalusong pa nga lang namin dito sa dagat ay nakakita na kaagad kami ng maliliit na mga pugita. Nakakita nga rin kami dito ng napakaraming sumbilang, yun nga lang maliliit at eto nga yung parang hito sa dagat. Napakababa na din pala ng tubig pagkarating namin dito kanina at akala ko nga ay kakaunti lang kami na mangingilaw. Kaya lang pagkarating namin dito ay ang dami na palang nanghingilaw. May isang pirasong igat din pala kami dyan na nakuha na hindi naman ganun kalaki at hindi rin ganun kaliit. Yung ibang mga bata nga na nangingilaw rin dito na kanina pa ay madami na silang nahuli at pansin ko nga ay meron din silang mga nakuha na maliliit na mga pugita. At wala pa nga isang oras dyan na nangingilaw kami ay biglang umulan kaya naman sabi ng kapatid ko ay umuwi na daw kami. At dito nga sa may gilid ng dagat ay meron kaming nakasabay na mga namaman at ibinebenta nga raw nila yung mga nahuhuli nila kaya naman binili na namin. Iba't ibang klase pala yung mga napana nila at hindi ko nga alam kung ano ang mga tawag. At pagkarating naman namin sa bahay ibinubo ko na nga lahat dito sa planggana. Meron din palang kasama yan na isang malaking karatungan at grabe. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganyang kalaki at ang bala ko pa nga ring luto dyan sa umaga ay inihaw pa rin. Meron din palang isang bagulan na malaki at meron nga rin kasama to na maliit at ang luto naman na gagawin ko dyan para bukas ay adobo. Tapos yung mga isda naman kasama yung mga parang alimango at saka yung mga lobster na maliliit. Ang gagawin ko naman doon ay ipapaksiw ko. At nung kinaumagahan na nga yung kalaki-laki kagabi na karatungan ay ganito na lang kaliit ngayon. Una ko na nga rin siya dyan na inihaw habang nagkakaliskis ako ng mga isda kasi matagal-tagal yan bago maluto. Kinaliskisan ko at pinagtatanggalan ng mga bituka yung mga isda dyan at diretso ko na nga siyang nilagay din dito sa may kasirola. Medyo marami din pala itong mga isda at muntik na nga hindi ko masya dito sa may kasirola. Naglagay ako ng kaunting tubig para hindi siya mabilis masunog at nilagay ko na rin yung mga ricado na sibuyas, bawang, luya, paminta, kaunting pampalasa, asin, suka at saka mantika. Sinalang ko na rin kaagad at pinagilid ko na dyan yung iniihaw ko na karatungan at habang nakasalang dyan yung paksiw ay nasikaso ko naman itong bagulan. Bali 2 piraso pala to lahat at eto nga isa na to ay medyo malaki tapos yung isa naman ay maliit lang. Tinanggalan ko pala yun ng balat kanina para hindi siya makunat at mabilis lang maluto. At ginayat-gayat ko nga siya dyan ng mga maliliit lang. At pagkalipas nga dyan ng mga 10 minuto, ayan, lutong-luto na nga dyan yung sinalang ko na paksiw. Kaya naman hinango ko na at sinunod ko naman yung kawali na paglulutuan ko na adobong bagulan. Nagdadalawang isip pa nga ako kanina kung anong gagawin kong luto dito sa bagulan, kung adobo ba o ikakalamares ko. Kaya lang sabi ni mama ay mag-iwas daw muna kami sa mantika. Kaya adobo na lang ang ginawa ko. Pagkahango ko dyan ng adobo, kumain na rin kaagad kami nung umagahan at grabe, ang dami naming ulam ngayon. Mamayang tanghali, hindi na rin kami magluluto ng ulam namin kasi sigurado ako na maraming matitira dito. At eto naman karatungan na inihaw ko, binita ko na nga siya dyan sa pinakagitna para kunin yung mga laman niya at saka yung atay at grabe, tumutulo yung kanyang taba. Bukod dun sa mga laman niya, ang pinakamasarap kasi talaga dito ay yung kanyang atay, lalo na kung isasawsaw mo pa sa suka. Ang atay kasi nito ay malasang malasa, malinamnam siya. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.